Okay, sama. Sige, nandito na tayo sa Q. Q code implementation. Pero dadagdagan ko siya. Magde-DQ tayo. Tingnan lang natin yung mga code sa Q and DQ. So, magkaiba siya. Kapag DQ ay more on ano siya double-ended Q. Meaning, pwede kang mag-add from both sides and then remove from both sides. Pero hindi na natin anuhin yun yung DQ. Tingnan lang natin yung DQ code implementation. Pero sa next video na yun. Okay na katingnan lang muna. Okay, so DQ tayo. Maganda dito magtitingin sa gigs for gigs. Mga code. Para nandito na lahat talaga. Ang lupit. Okay. So, Q... Ay, hindi. Wait lang. Dito na pala tayo. Mag-search na pala tayo. So, Q... Kasi pag mag-Q naman tayo, mismong library na lang yung titingnan natin. Hindi na yung mismong code niya. Kasi baka malito pa yun. Okay, so ginagamit yung Q for kung kailangan mo ng order or yung mismong implementation niya ng first in, first out. So the Q naman kung pwede siyang pag DQ naman siya, ano bang application ng DQ? Basta pag kailangan mo mag-add or delete from both ends, yun mismo yata yung pinaka application niya. Okay, dito sa C++, meron tayong standard library for Q. First in, first out type of arrangement. So elements are inserted at the back and are deleted from the front. Okay. So, syempre, pag nagpo-push ka naman ng element, diretso na siya dun sa index 0, sa pinakaw ng index. Then, ma-access mo na kagad siya. So, hindi na naman tayo dun sa mismong algorithm niya. Kung ano na lang yung pinoprovide sa atin ng mga language. Kasi, most common din naman, meron na silang mga library. Sa Python, wala siya. And then, meron palang Q sa Python na natin. Parang, pwede mo namang i-implement yung Q sa Python nang wala siyang library. Pero pag ginamit mo yung nag-import ka ng Q na library, meron siyang, parang mas marami siyang may mga dagdag siyang functions na for Q talaga. Okay, so ito, mga dito. Okay, the function supported by Q are empty. So, returns whether the Q is empty, size, so, return niya yung size ng Q, swap, pinag-i-swap niya yung dalawang Qs, and place, hindi ko sure pero parang, to so, a new element is added to the end of the Q, hindi ko sure kung to and then, front and Q back, okay, so, returns the first element of the Q, reference, pag tinawag mo siya, i-return niya lang yung mismong front end. Pag back naman ay front. Okay, pag front. Okay. Pag back naman ay yung huling element. 3, tsaka 3. And then push and pop. Push and pop. Ay, okay. Para siyang para din siyang stack push and pop din kasi sa stack. Pero dito sa push, push siya dun sa one end and pop dun sa one end. Pero sa stack, push ka dun sa top and pop din sa taas. Okay, so yan, meron tayo ditong sample code. Ito naman ay for para saan ba to? Show Q. Show QG please. Okay. Tatingnan lang niya yung nagre-return din siya. Ay, gfrog pala. Hindi siya katulad ng pop na nagre-return ng value. Okay. Sa stack kasi parang nagre-return siya ng value pag nag-pop ka. Pero dito gfrog lang. Pop.
So, ito yung function lang para mag-iterate dun sa queue mo. And then, pinaka magagamit mo naman dyan ay push and pop. Ano? So, push, kung maglalagay ka sa queue ng element, specify mo siya kung anong, sa C++ to, specify mo ko siya kung anong data type niya. Kung anong tatanggapin yung data type. Then, pop, size, so that size front, tsaka back. So, yun, ano. Sa Java, tingnan natin siya. Java interface, ano? Queue interface. Okay. Natin. Okay. Meron siya mga methods. 6 lang ba? Mga methods siya dito. So, may add din siya. Adds element to the tail of queue. Ay, okay. Lagi naman ganun. Tama. So, add lang siya. Grabe ang mga adds. So, pick. This method is used to view the head of queue without removing it. Okay. So, parang front siya dun sa C++. Element. Okay. It throws no such when the queue is empty. Okay. Similar to pick. Para lang siyang pick. Pero meron siyang return value. Ay, hindi pala. Okay. So, it's just returns none. Pero ito nagre-return ng no such element. Pero pareho silang nag-view ng head of queue, ng front or head. Na iba lang ay nagtothrow nga lang to ng error. And then sa remove, so this method removes the returns and head of the queue. Nagre-return din siya ng element. So siya yung remove. So queue naman siya, so meaning isa lang yung nire-remove niya, which is the head of the queue. Pag the queue naman ay iba naman yung ano, pwede ka siyang mag-remove for front and back. So meron tayong mga methods doon. So fall ay this method removes and returns the head of the queue. Nagre-return naman siya ng head of the queue. Ano ba yung dito? Nag-review. Parang ganun din siya. Size. So, method returns the number of elements na. Parang count din siya. So, sa pag-implement ng queue sa Java, mag-import ka nito, linked list and queue. Pero hindi siya ano eh. So, support ba to sa ano? Sa array. So, siguro meron, pwede din siya sa array list. Pero dito sa example ay linked list yung gamit niya. Linked list. Sa bagay, mas maganda ang linked list kasi easy lang pag nag-insert tsaka nagre-remove. Kasi both, ano lang naman, constant time lang yung kanyang pagre-remove. Kasi pag nag-array list ka, mag-a-adjust pa rin ba yun? Parang mag-a-adjust pa rin yun. So, meron pa siyang mas ano yung ano niya, yung big O niya. Ito constant time lang siya kasi linked list lang, puputol mo lang yung link. Okay. So hindi mo na kailangang isulat yung buong algorithm kasi na-import na natin lahat, pati na-import na rin natin yung mga methods niya. So add, ito yung kanyang mga methods, add, pick, si system at out mo eh. Okay. Sa Python nga pala, Python. Tingnan natin sa Python. X4 gigs lahat lagi. So, enqueue, dequeue, front rear. Ayun lang yung kanyang implementation. Ayun lang yung kanyang mga ano, enqueue, dequeue, front rear. Tingnan natin. So, pwede ka ditong mag-implement using this. So, queue lang siya. Append, lagi naman siya nag-a-add sa huli. And then pop okay, so pinapop niya yung first element. Pop. Kung di mo to specify, magpapop niya yung last element. Pero pag na-specify mo, which is index 0, meaning yung pinakaunang element dun sa list, papop niya yun.
Then, meron din tayo dito, okay, implementation using collections.q. So, alam nyo siyang import. Okay, wait lang. Okay, Q in Python can be implemented using the Q class from the collections module. So, it is preferred over list because where we need quicker append and pop operation from both the ends of the container, as the Q provides, okay, O1 time complexity for append and pop, as compared to list which provides n time complexity. Okay. Instead of NQ and the Q, append and pop left functions are used. Okay. Siguro yung sa list nga, ayun. Mas mabilis siya, preferred daw to kung gagamit ka ng Q. So, initialize mo lang yung Q is equals to the Q. Ganun din siya, append din siya. Pop left, pag pop up ka ng first element, so, pop left siya. Ano pa ba? Ito yung mga yung mga functions pa niya. So, max size empty. So, magre-return true siya if the Q is empty. Also, otherwise, full get. Tingnan nyo na lang siya sa Geeks for Geeks. Using Q module. Oh. Ito pala yun. So, iba pala to. So, ito pala yung mga functions pag in-implement siya for Q.Q. Iba pa siya dito. Collections.q. Okay. So, Q is built in Python, module of Python, which is used to implement a Q. Initializes a variable to maximum size of max size. So, max size of 0 means infinite Q. Okay. So, kailangan niya pala sadyang i-declare yung max size niya. Pero, kung di kayo sure kung ano yung or undefined yung size niya, so lagyan nyo na ng 0 para infinite Q siya. Max size empty, full, get, put, iba-iba siya, no? Put no wait Q size, yan natin siya. Pag nag-add ay put element, and then full Q.full. Okay, kasi tatlo lang yata yung max size niya. Q size 0. Okay. That get. Okay, so parang pop to, nagpop up siya. Q.empty, mag-return kung empty siya. Okay, nag-put ulit siya. So, may tatlo tayong implementation pala for Q sa Python. Pwede siyang gamitan list, which is not preferred daw kasi mas mabagal siya pag insert and delete. Meron tayong collections.q and then Q.q. So kayo na lang bahala, depende sa inyong choice. So yun para sa Q in Python.